Oh mga tropa, ano nga ba yung mga sinusuot namin dito nasa Canada kapag winter? Winter na ngayon, tara, labas tayo, doon ko ipapaliwanag. Ang ganda ng araw mga katropa. Yan, oh. Yan ang ginagawa ng mga Canadian. So yun mga tropa, nandito tayo sa sa park. So simulan natin yung ating vlog. Medyo bulol no, kasi mahirap magsalita kapag medyo malamig. Umuurong yung dila. Bulol na nga, umuurong pa yung dila. Simulan tayo sa sa base layer. Yung base layer yung pinaka outer layer ng sinusuot namin sa during winter. Ang sinusuot namin ay yung base layer. Base layer ay yung parang meron siyang thermal. Kung nakikita nyo meron siyang thermal, parang meron siyang foil sa loob. So yun yung nagsisilbing thermal para hindi ka ginawin. Dapat ang binibili mo yung mga voice wicking. Ibig sabihin hindi pag nabasa medyo matutuyo ka agad. Kasi ang reason nun para hindi ka masyadong ginawin. Pag malamig yung base layer mo, yung inner layer mo, kung malamig yun, madali kang ginawin. So yung mga bibili mo, yung mga base layer, fleece, katulad dito merong parang foil sa loob. Tapos yun, sweater pang ilalim. So ano naman ang purpose ng middle layer na kasuotan natin pag winter? Ang reason kung bakit tayo nagsusuot nun, para matrap yung body heat natin sa loob ng ating yung katawan natin, para matrap niya, hindi gaano lalabas yung ating init lalo na pag naglalakad-lakad tayo or tumatakbo tayo during winter. Siyempre nagpo-produce tayo ng body heatness, di ba? Yung middle layer ang nagtatrap para ma-absorb ng inner layer yung ating buong body heat. So hindi basta-basta lalabas yung ating body heat kapag maayos yung iyong tama yung iyong middle layer na kasuotan. Ang mga example ng mga middle layer, yung mga fleece, sweatshirt, sweater, pero yung mga material na ginagamit doon hindi cotton. Ang ginagamit doon yung mga moist wicking, merino wool. Kung mas mariresearch yung merino wool, napakagandang fabric nun para sa cold weather na katulad nito. Hindi siya nag-a-absorb ng cold, tapos hindi na siya nag-a-absorb ng moisture. Pag nag-absorb siya ng moisture, agad niyang tinatanggal. Yun ang kagandahan pag may merino wool ka na suot sa loob ng katawan. Tapos syempre yung merino wool, thermal din yan eh. Ang isang example ng fabric ng thermal, yung mga Tinsolate. Pag nakakita kayo sa mga store dito sa Canada, lalo sa mga cold weather section, karaniwan niyang naglalabas pag malapit na yung winter eh. So pagka tumingin ka ng gamit, hanapin mo yung Tinsolate kasi napaka-the best nun. Napaka-the best nung gamitin pag winter na katulad nito. Diba? Yun, no? Diba? Sobrang lamig. Buti nga ngayon eh -1 kaya medyo nakakapaglabas pa ako ng kamay. Tapos mga tropa, sa pants naman, ganoon din yung ang ginagamit ko pag naglalakad ako. Ngayon kasi medyo magandang panahon, hindi ako gaanong nagsuot ng winter pants. Ito lang yung simpleng jogger pants lang to mga tropa. Jogger pants ang tawag dito. Pero pwede to hanggang -5. Tapos ganoon din sa pang-ibaba. So meron kaming sinusuot na inner layer, yung tinatawag na long johns or long johns pants, at saka ang tawag sa ganoon yung nalilimutan ko na ang tawag compression pants, kaya thermal pants kung tawagin. Tapos yung sa medyas,
Meron kami tinatawag na thermal socks or smart wool or merino wool. Tapos sa shoes naman, sa shoes, yan yung shoes na ginagamit ko. Not sponsored, North Face mga tropa. Yung sa akin yan, galing sa anak ko yan, yan sinusuot. So ako na nagsuot. So yan yung mga dapat mo binibili, ito yung mga matataas na boots. So lagpas ng ankle. Kailangan lagpas ng ankle. Yung tito mo, asin yung chuhin mo, lagpas ng bukong-bukong para cover yung buong legs mo, yung at kalahati ng 1/4 ng leg mo. Cover niya. Tapos yung syempre, yung traction niya kailangan maganda, hindi mga non-slippery. Para hindi madulas kasi pag nakapa ka ng black ice diyan, kung hindi ka marunong tumapak sa black ice, sigurado plakda ka, siguradong aangat yung aangat yung paa mo pag hindi ka marunong tumapak sa black ice. Ito yung kukunin nyo, ito yung makukunin mong klase ng sapatos, may mga spike na ganyan, may contact grip yan. Tapos syempre yung bibili nyo rin pala kung may pera kayo or merong konting budget, kasi medyo may kamahalan yung mga Gore-Tex. May kamahalan yun pero napaka-useful ng mga tropa. Lalo pag naglalakad ka, lalo pagka nagtutunaw yung yelo, syempre magkakaroon ng parang basa-basa dyan, magkakaroon ng parang lasti-lasti, di ba? Yung Gore-Tex, hindi ka pinapasok ng lamig yun, hindi ka pinapasok ng tubig yung loob ng sapatos mo. Sabi nga na, it will keep you dry pag may suot ka ng Gore-Tex. Yan diba? Tapos sa socks naman, yun din, yung mga sa medyas naman, yung tinsulate din ang hanapin nyo mga tropa. Merino wool, lagi ko sinasabi, merino wool ang type ng medyas na sinusuot ko. Tapos smart wool, yun isa sa mga binibili ko na klase ng medyas pag winter, kasi nagtatrap din ng ng heatness, ng body heat, lalo na pag may locomotion, let's say tumatakbo ka or naglalakad sa kalsada, naglalakad ka sa snow, nagtatrap din ng heat yon, kaya ikikip niya yung katawan mo, ikikip niya yung paa mo na medyo warm. So yun yung mga sinusuot ko na klase ng medyas, merino wool, smart wool. Medyo konting price or may kamahalan, pero worth it mga tropa, kasi hindi ka lalamigin. So pag-usapan naman natin yung outerwear mga tropa. Yung outerwear, yung jacket, yung pinakapanlabas mo na sinusuot pag winter. So yung heavy coat mo or heavy jacket, pati yung snow pants mo, yan yung mga outerwear. So ano naman yung mga fabric niyan? Hanapin mo unang-una yung insulated. Ito, parang ganito, insulated. May pagka-bulky siya, pero sobrang init ito mga tropa, hindi ka basta-basta papasukin ng lamig. Insulated, tapos merong parang garter. Ito walang garter eh. Pag nakita, wala siyang garter sa loob. Yan. May makita kang parang garter sa loob na parang isisip mo siya para hindi ka pasukin ng lamig sa ilalim. Yun yung mga hanapin mong jacket mga tropa. Karamihan mo makikita yan sa mga pang sports na jacket, like pang snowboard, pang ski. Yan yung mga sinusuot nila. So useful yan dito mga tropa. So, sa mga accessories naman mga tropa, ang ginagamit kong accessories, ito syempre napaka-importante dito, gloves. Merino wool din yan So hindi basta-basta gaanong pinapasukan ng lamig. Tapos meron siyang parang hindi mo na kailangan pang tanggalin kapag nag-cellphone ka. So napaka-useful nitong kung tawag dito. Ayan, Sensatic yung brand ng So gloves, napaka-importante. Tapos syempre yung mittens. Ito napaka-warm ito. Ito ang isa sa sinasuggest ko pag naglalakad-lakad kayo, kasi napaka-comfy niya, tsaka napaka-warm.
Alam nyo ba na mas warm ang mittens mas kaysa gloves? Tapos itong ano, neck gaiter, pinapasok yan sa loob ng ano, ng ulo pababa sa leeg para di pasukin yung leeg mo. Papasok doon sa iyong chest. Napakahalaga nito. Tapos ito yung neck gaiter. Napakalaking tulong ito pag malamig sa labas kasi matatakpan yung buong leeg mo. Sukatan nyo yan. Tingnan nyo. Yan o. Tapos pwede mo siyang ihigpitan pa o isil. Yan o. Pwede mong gawing ano, parang mask, half mask. Tapos syempre bonnet. Yan, isuot ko kanina, hinubad ko lang ngayon. Bonnet, napaka-importante ng bonnet mga tropa. Importante yan. So, protection ng ulo natin sa lamig. Di ba? So, importante yan. Kahit anong suotin nyo basta makapal at saka tinsulid. Tapos ito mga tropa, balaklava ang tawag dito. So, cover yung ano mo, yung ulo mo din. Tapos yung ano, meron ka ng neck gaiter. May neck gaiter ka rin, di ba? Importante yan, no? Tapos cover din yung bibig mo at saka yung ilong. Di ba? Ayan, no? Napaka-essential nito mga tropa. Balaklava ang tawag dito. Hindi to bonnet kung tawagin. Napaka-useful nito. Ayan, no? Hindi ka giginawin. Diba? Yan yung mga bibili yung accessories dito sa Canada during winter. So, pag-usapan naman natin ng tip kung paano ka makakapili, may enjoy, makakapili ng susuotin mo dito sa Canada during winter. Pag-usapan natin yan. So, layering. Ano ibig sabihin ng layering? Yung layering, yun yung kung ilang klaseng damit ang susot mo during winter. Depende yon kung gaano kalamig. Let's say kada ko ng 10 degrees, let's say 10 to 11 degrees, minus 10 to 11 degrees, nasa dalawang layer na ng ano, ng pang ilalim ang suot ko, bukod sa jacket. 20 to 30 yan, medyo ano na, medyo kailangan mo na magsuot ng 4 na layer ng damit. So dalawang base layer, isang mid layer, tsaka yung jacket mo, yung outer layer. Tapos pag-usapan naman natin yung fit. So pag kukuha ka ng kasuotan mo na pang winter, huwag kang kukuha ng masikip, yung fit na fit sa'yo. Well, hindi ka naman mag-fashion show pag winter, di ba? Nagsusot ka ng pang winter para, alam mo na, para mainitan ka. So huwag ka kukuha ng masikip kasi lalamigin ka lang nun. Madali kang pasukin ng lamig. Niwala ka. Tapos pag-usapan naman natin yung ano, yung quality over fashion. So sa mga babae, hindi ko naman sisabing lahat. Yung ibang babae pag kumuha ng pang winter fashionable. Nalilimutan nila yung purpose ng winter, ng kasuotan nila. Minsan kahit lamig na dyan, nanginginig na, basta fashionable. So dapat hindi ganon. Alamin mo yung purpose mo kung bakit ka nagsusuot ng pang winter. Susuot ka ng parang pang fashion minus 40. Baka matumba ka lang dyan sa labas at hindi ka makahinga. Pipiliin mo yung quality over fashion. Pang-apat yung price. Yung price medyo ano yan subjective yan. Hindi naman lahat tayo may kaya, at hindi naman ibig sabihin hindi naman tayo lahat affordable bumili ng dekalidad or pinakamagandang klase ng winter jacket o nung. So pipili ka syempre ng quality, yung magagamit mo, pero hindi masyadong mahal. Dito napakaraming magagandang jacket, pero napakamahal naman. Pero meron ding jacket na napakamura
pero super quality. Etong suot ko, nabili ko lang to sa Sport Check sale under $100. Pero hanggang ngayon suot ko, 3 years ko na suot to. Wala siyang tatak actually, pero 3 years ko nang ginagamit. Tsaka tipo nga pala, kada isang season, isang jacket lang ang bibilin mo. Isang jacket para sa winter, isang jacket para sa fall, isang jacket para sa spring. So yun lang bibilin mo. Hindi masyadong mahal. Sinasabi nila mas mahal, mas quality. Hindi totoo yun. Maraming mga jacket or maraming mga winter wear na mura pero di kalidad, mga tropa. Mahanap nyo yan, lalo pag sale, Sport Check, sa mga mall dito sa Canada. Minsan nagbabagsak na sila ng presyo. Makikita nyo sobrang di kalidad. Makikita nyo. So yun lang mga tropa, no? Kung natuto ka o may nakuha kang value sa video natin ito, wag mo kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa algorithm at saka para makatulong ka na rin sa ating mga kababayan na nagsisimula pa lang ng buhay dito sa Canada. Alright? Mag-ingat ka at mag-ingat po ang lahat. Winter na mga tropa, kaya magsuot ka ng tamang kasuotan kapag winter. Alright? Paalam, hanggang sa muli. Ganda ng paligid, oh.